Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Richard Cos. Shoutout kay Jezreel Sarsaba. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Magiliw na kumilos si Fumei at nagbigay ng magiliw ng ngiti, hindi ba hinihiling ni Mr. Yes si Mayor na pumunta sa ikatlong shift. Malinaw na binihisan ni Fumei ang kanyang sarili ng maingat, at ang kanyang misteryosong figure ay nakasuot ng manipis na gauze na damit, na lubhang kaakit-akit. Hindi rin nagsasalita ng kalokohan si Ye Gotcheng. Tumawa siya at direktang itinaas ang malaking kamay. Pagkatapos ay niyakap niya si Fumei sa silid at inihagis ito sa sarili niyang kama. Pagkatapos ng bagyo, nakahiga si Ye Gotcheng sa yulunan ng kama, maaliwalas at komportable. Si Fumei ay malumanay na nakahiga sa kanyang dibdib, habang ang kanyang kamay sa kanyang dibdib ay malumanay na nagkunyas, ito ba ay nang aapi mo sa mga tao pabalik? Masasabi ko sa iyo na nanalo ka. Aaron ay hindi kwalipikadong hawakan ako. Panipi, Ye Gotcheng Leng. Ni Fumei ang mga salitang ito ay malinaw na walang paghahanda, ngunit ang susunod na segundo, Ye Gotcheng ng isang ngiti, ito ba? Natural yon. Sa Aaron, karapat-dapat ba siyang hawakan ako? Hindi pula ang mukha ni Fumei at hindi tumitibok ang kanyang puso. Ito ay malinaw na ang kanyang sariling tukso, Aaron ay resolute na tinanggihan ng ilang beses, ngunit ngayon sa kanyang bibig, Aaron ay walang karapatan na hawakan siya, kaya walang kahihiyan. Natatakot ako na siya lamang ang makakagawa nito. Tumawa si Ye Gotcheng, ang mga kalokohang ito na si Ye Shijun ay paniniwalaan ng mga taong iyon, ngunit hindi siya maniniwala. Napakaganda ni Qin Shuang, hindi pa siya nakakasama ni Aaron. Gagawin ni Fumei na interesado si Aaron. Kung titingnan ang magandang imahe sa sarili ni Fumei, maging si Ye Gotcheng ay naiinis. Ang isa ay bumangon, si Ye Gotcheng ay nagsuot ng isang piraso ng damit, umupo sa mesa sa tabi ng bintana, kinuha ang libro at umiinom ng tsaa. Mabilis na bumangon si Fumei, niyakap si Ye Gotcheng mula sa likuran at malumanay na sinabi, ano ang tinitingnan mo? Isang malungkot na lungsod. Oh, ang tatlong yang mental na pamamaraan na ibinigay sa akin ng Patriarch Ao, mahinahong sabi ni Ye Gotcheng. Paraan ng pag-iisip ng tatlong yang. Hindi ba ito lang ang paraan para mabuhay magpakailanman? Ang mga anak lang ba ng pamilyang Ao ang nagsasanay kay Fumei ay nagulat. Napangiti si Ye Gotcheng, hindi ba ako ang pamilya ng Ao? Nang marinig ito, natigilan si Fumei sa una, at pagkatapos ay nagulat ng walang katulad. Sa ganitong paraan, hindi ba ibig sabihin na talagang kinuha ni Ao Tian si Ye Gotcheng bilang isang anak? Ang tatlong yang mental na pamamaraan ay ang pinakamahusay na paliwanag. Wow, malungkot na lungsod, magaling ka dito. Panipi, medyo masaya. Si Ye Gotcheng ay proud na proud. Bagamat alam niyang maraming reklamo si Wang Janzi tungkol sa kanyang sarili kamakailan, wala siyang pakialam matapos niyang makuha ang tatlong yang mental na pamamaraan na ito pagkatapos ng digmaan. May priori sa loob, tinatakpan ng master ang kanyang sarili, at naroon si Ao Tian sa labas upang protektahan ang kanyang sarili kahit na nagagalit si Wang Wanzi, ano ang maaari niyang gawin? Kapag ngumiti si Ye Gotcheng, bigla niyang ginalaw ang kanyang kamay. May lumilitaw na berdeng ilaw sa kanyang kamay, isang mahabang espada na may berdeng walang hangganan ang lumilitaw sa kanyang kamay,
Alam mo ba kung ano ito? Inosenteng inangat ni Fu Mei ang kanyang ulo, ngunit kahit na hindi niya alam, nararamdaman niya ang walang limitasyong puwersang humahadlang sa espada. Alam niyang hindi karaniwan ang espada. Haha, wala lang, pero Zishao sword lang yan. Purple, Golden Soldier, laking gulat ni Fu Mei. Kabilang sa mga sandatang mahika, kung mataas ang antas ng mga ito, halos laban sila sa langit. Ang panguaks ng Aaron at ang Xuanyuan sword ni Luruaxen ay nagulat sa buong audience sa digmaan. Maging, ang Jiuyu magic sword ni Aoyi ay may parehong prestihiyo sa field. Pinigilan lang ito ng pango ng Aaron. Ngunit pagkatapos ng lahat, ang panguaks ng Aaron at ang Xuanyuan sword ni Luruaxen ay kabilang sa nangungunang 5 Lingbao at ang nangungunang 3 Tianbao na tumatawid sa Zijian. Ngunit kung bababa ka, ito ang magiging mundo ng Zijian. Mula sa isang tiyak na pananaw, si Zijian ay napakabangis pa rin, hanggat hindi mo makakaharap ang 5 Lingbao at 3 Tianbao. Pinakamahalaga, mayroong isang napakahalagang mensahe dito. Bilang ikatlong anak ni Aotian, taglay ni Aoyi ang Purple Gold Magic Weapon. Paano ka Gocheng? Ganun din. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ba malinaw? Biglang nakaramdam ng sobrang saya si Fu Mei. Tila sulit na humiga sa gabi at ipadala ang kanyang katawan. Lonely City, ang galing mo. Magiliw na ngumiti si Fu Mei at ipinatong ang kanyang ulo sa balikat ni Ye Gocheng. Mukha siyang maliit na babae. Hinamak ni Ye Gocheng ang pagham, ngunit wala siyang sinasabi. Ang artificial na postura ni Fu Mei, wala nang iba, at least nakakatugon sa kawalang kabuluhan na pinakakailangan ni Gocheng. Walang may ayaw sa mga papuri, lalo na sa mga papuri ng mga babae, at umabot na si Ye Gocheng sa puntong tinuturo ng mga tao. By the way, hindi ka ba natatakot na bigyan si Ye Shijun ng green na sombrero na ganito? Tumawa si Ye Gocheng. Takot. Siyempre, natatakot si Fu Mei. Ngunit ang problema ay si Ye Gocheng ay isang magandang hita. Siyempre, gusto niyang magkusa na hawakan siya. Sa sandaling hinawakan niya siya, kitang-kita ang kinabukasan ni Fu Mei. Minsan kung gusto mong manalo, natural na mas marami kang tataya. Natatakot ako. Maling hinawakan ni Fu Mei ang kanyang dibdib at sinabing mali, paano mo ako gustong ayusin sa hinaharap? I-set up mo. Sumimangot si Ye Gocheng, pagkatapos, na may malamig na ngiti, paano mo gustong ayusin kita? Haha, hanggat payag ka, si Fu Mei ay mapaglilangkuran ka magpakailanman. Naiinis na sabi ni Fu Mei. Lagi akong pagsilbihan. Tumatawang tumalikod si Ye Gocheng, biglang inipit ang mukha ni Fu Mei, disdaining na nagsabing, hindi mo ba inaalagaan ang iyong sarili? Deserve mo ba ito? Napakasakit ng mukha ni Fu Mei kaya sinubukan niyang kumawala gamit ang kanyang kamay, ngunit hindi ito gumana. Nagmamadaling sabi niya, Lonely City, anong ginagawa mo? Sobrang sakit. Itinulak ni Ye Gocheng si Fu Mei sa lupa at sinabing, mabahong asong babae, ngunit palagi kang gumagawa ng eksena. Anong klaseng tao ka ba talaga sa tingin mo? As far as I am concerned, wala kang pinagkaiba doon sa mga manok sa Chunfeng sa taas. Ang pinagkaiba nga lang, mas mura ka sa kanila, kasi at least naniningil pa rin sila, at ikaw. It's nothing. Fu Mei touched the red face of the card, the tears of pain rolled straight, but compared with the pain on the face, the pain in the heart is the most cruel. Just as the clouds and rain had just crossed together, sinaway ni Ye Gocheng ang kanyang sarili, sinabing hindi siya kasing galing ng isang manok. Lonely City, may nasabi ba akong mali? Ang kalayaan mo kapag kasama mo ako, wag kang mag-alala, kailangan ko lang ng pangalan, wag ka masyadong magsalita. Pagkababa ng boses, sinampal niya ang mukha nito at pinaypayan ang mukha, ikaw lang. Kasama ang anak ng pamilya. Sa tingin mo ba ikaw si Yingxia? Su Yingxia. Ang mga salita ni Ye Gocheng ay parang pagtapak sa masakit na Fu Mei, mga paa sa isang iglap at umuungal, Ye Gocheng. Sa sandaling bumagsak ang boses, hindi na napigilan ni Fu Mei at sinuot ang kanyang damit sa tabi ng kama at lumabas. Disdain laway, tinitingnan ang figure na iniwan ni Fu Mei, kung hindi dahil sa Aaron, sa tingin mo ba ay hahawakan kita nitong mabahong asong ito? Pagkaalis ni Fu Mei sa lungsod, galit pa rin siya nang bumalik siya sa lugar. Ang tirahan ni Ye sa lungsod ng Chanho ay inakala ni Ye Gocheng na ikaw ay si Su Yingxia, na parang isang karayom,
na itinusok sa kanyang puso. Nang bahagyang tumunog ang pinto, nalasing si Ye Shijun at bumalik na nanginginig. Si Fu Mei hindi galit. Ngunit kapag naiisip niya ito, siya ay tinanggihan ng Aaron at hinamak ni Ye Gucheng bukod kay Ye Shijun, ano pa ang magagawa niya? Isa-isa, bahagyang bumangon, tinulungan si Ye Shijun at umupo sa tabi ng kama. Shijun, paano ka makakainom ng ganito? Umiling si Ye Shijun at nagbigay ng mapait na ngiti, Mayor, masama ang pakiramdam ko. Pinatawag ako ng mga elder ng pamilya Ye sa Ancestral Hall para turuan ako ng leksyon sa kalahating gabi, lahat ng kakon. Mukhang nahihiya si Fu Mei, natural na alam niya kung ano ang itinuro ng senior management ng pamilya Ye kay Ye Shijun. Mali ba talaga tayo sa ginawa natin sa Aaron? Labis ang pagkabalisa ni Ye Shijun, pagkatapos ibagsak ang Aaron, ano ang nakuha natin? Walang natamo at marami ang nawala. Panipi, kung walang makapangyarihang mga katulong, ang ginawa natin ay pinuna ng iba. Kung alam natin iyon, mas mabuting walang gawin. Napabuntong hininga si Fu Mei. Kung tutuusin, sa resulta, talagang natalo sila sa pagkakataong ito. Ang desisyong ito ay tila hanggang ngayon. Ngunit para kay Fu Mei, kayong Shijun at Fu Mei, na nagdadalang tao sa sarili nilang mga multo, maaari nating aliwin ang ating sarili na namatay si Aaron, at wala na ang banta sa kanila. Hayaan mo siya sa nakaraan, ang mahalaga ay ang kinabukasan. Tinapik ni Fu Mei ang balikat ni Ye Shijun, na para bang inaalo siya. Sa katunayan, parang inaaliw niya ang sarili. Tumanggo si Ye Shijun, tumingin kay Fu Mei at inihagis ito sa kama. Blanka ang mga mata ni Fu Mei, nakatingin sa nanginginig na tuktok ng kama, nagdurusa sa kanyang puso. Bakit lahat ng kababaihan ay sumusuporta sa pamilya? Kailangan lang hintayin ni Ivory ang 3,001 tao ni Aaron, at pagkatapos ay maaari siyang maging isang kagandahan sandali, ngunit siya ay isang patutot sa huli. Ngunit ang hindi niya akalain ay isang mas malaking sakuna ang tahimik na papalapit sa kanya. Kinaumagahan, si Fu Mei, na naapakan, ay pagod at nakatulog, ngunit siya ay natulala sa isang sampal, napatingin siya kay Ye Shijun na sumampal sa kanya, mabangis ang mukha ni Ye Shijun, at ang isang pares ng pangit na mukha ay puno ng galit at mapanlinlang. Ye Shijun, may sakit ka, masyadong nasaktan si Fu Mei kaya hindi niya napigil ang sumigaw, bitch, saan ka nagpunta kagabi, anong ginawa mo, ungol ni Ye Shijun dahil sa emosyon, gusto lang siyang pag-alitan ni Fu Mei. Ngunit bigla niyang naisip ang nangyari kagabi, nakaramdam siya ng kaunting kawalan at sinabing, ano bang magagawa ko kagabi, hindi mo ba alam, huwag mo akong pagsalitaan ng kalokohan. Sabi ko bago ako, no wonder hindi ka interesado kagabi, damn it, yu lahat ba ay interesado kay Ye Gucheng, galit na sigaw ni Ye Shijun, nang marinig ito, biglang nakaramdam ng lamig si Fu Mei at nagkunwaring kalmado, Shijun. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Paano ka nasangkot muli ni Gucheng? Anong espesyal sa pagpapanggap sa akin? Galit na umiinom si Ye Shijun at kinaladkad si Fu Mei palabas, wala siyang pakialam kay Fu Mei. Nakasuot lang siya ng napakanipis na pantulog. Sa oras na ito, ang langit, isang panoorin. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.